Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyo, naway nasa mabuti kayong kalagayan sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Ngayon ay ating babasahin ang pagbasa ng Biblia bilang 11. Magsisimula sa bilang Kapitulo 5 hanggang bilang Kapitulo 10. Nasusulat, mapalad ang mga bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya ating simulan na po ang pagbasa ng Biblia. Bilang Kapitulo 5. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na ilabas sa kampamento ang bawat may ketong at bawat inaagasan at ang sinumang karumaldumal sa pagkahipo sa patay. Lalaki at babae ay kapwa ninyo ilalabas sa labas ng kampamento. Ilalagay ninyo sila upang huwag nilang ihawa ang kanilang kampamento na aking tinatahanan sa gitna. At ginawang gayon ng mga anak ni Israel at inilabas sa labas ng kampamento kung paanong sinalita ng Panginoon kay Moises ay gayong ginawa ng mga anak ni Israel. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel pagka ang isang lalaki o babae ay nakagawa na anumang kasalanan na nagagawa ng mga tao na sumasalansang laban sa Panginoon at ang gayong tao ay naging sala rin. Ay kanyang isusulit nga ang kanyang kasalanang nagawa at kanyang pagbabayaran lubos ang kanyang sala at dadagdagan pa niya ng 5 bahagi at ibibigay sa pinagkasalahan. Datapwat kung ang lalaki ay walang kamag-anak na mapagbabayaran ng sala, ay mapapasaserdote ang kabayaran ng sala na handog sa Panginoon bukod sa tupang lalaking pinakatubos na ipagtutubos sa kaniya. At ang bawat handog na itinaas sa lahat ng mga bagay na banal ng mga anak ni Israel na kanilang ihaharap sa saserdote ay magiging kanya. At ang mga bagay na banal ng bawat lalaki ay magiging kanya. Ang ibigay ng sinuman tao sa saserdote ay magiging kanya. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kung ang asawa ng sinuman lalaki ay malilisya at sasalangsang sa kanya at ang ibang lalaki ay sisiping sa kanya at ito'y makukubli sa mga mata ng kanyang asawa at ang mga bagay ay malilihim. At ang babae ay madudumhan at walang saksi laban sa kanya o hindi man matututop siya sa pagkakasala. At ang diwa ng paninibugho ay sa kanya at siya ay maninibugho sa kanyang asawa at siya ay madudumhan o kung sa kanya ang diwa ng paninibugho at siya ay maninibugho sa kanyang asawa at ito ay hindi madudumhan. Ay dadalhin nga ng lalaki sa saserdote ang kanyang asawa at ipagdadala ng alay ng babae ng 10 bahagi ng 1 epa ng harina ng sebada. Di niya bubuhusan ng langis o lalagyan man
ng kamangyan sapagkat handog na hari na tungkol sa paninibugho, handog na hari ng alaala na nagpapaalala ng kasalanan. At ilalapit ng saserdote ang babae at paharapin sa Panginoon. At ang saserdote ay kukuha ng banal na tubig sa isang sisidlang lupa at sa labog na nasa lapag ng tabernakulo ay dadampot ang saserdote at ilalagay sa tubig. At paharapin ng saserdote ang babae sa Panginoon at ipalulugay ang buhok ng babae at ilalagay ang handog na harina na alaala sa kanyang mga kamay na handog na harina tungkol sa paninibugho at tatangnan ng saserdote sa kamay ang mapapait na tubig na nagbubukso ng sumpa at siya'y papanunumpain ng saserdote at sasabihin ng babae, kung walang sumiping sa iyo na ibang lalaki at kung di ka nalisya sa karumihan sa isang hindi mo asawa, ay maligtas ka nga sa mapapait na tubig na ito na nagbubukso ng sumpa. Datapwat kung ikaw ay tunay na nalisya sa iba na di mo asawa, at kung ikaw ay nadumhan at ibang lalaki sumiping sa iyo bukod sa iyong asawa, ay panunumpain nga ng saserdote ang babae ng panunumpang sumpa at sasabihin ng saserdote sa babae, ilagay ka ng Panginoon na pinakasumpa at pinakapula sa gitna ng iyong bayan. Kung papanglumuhin ng Panginoon ang iyong hita at pamagain ang iyong tiyan, at ang tubig na ito na nagbubukso ng sumpa ay tatalab sa iyo, sa iyong tiyan. At ang iyong katawan ay pamamagain at ang iyong hita ay panglulumuhin. At ang babae ay magsasabi, siya nawa, siya nawa. At isusulat ng saserdote ang mga sumpang ito sa isang aklat. At kanyang buburahin sa mapait na tubig. At kanyang ipainom sa babae ang mapait na tubig nang nagbubukso ng sumpa. At tatalab sa kanya ang tubig na nagbubukso ng sumpa at magiging mapait. At kukunin ng saserdote sa kamay ng babae ang handog na harina tungkol sa paninibugho at kanyang aalugin ang handog na harina sa harap ng Panginoon at dadalhin sa dambana. At ang saserdote ay kukuha ng isang dakot ng handog na harina na pinakaalaala ni Aaron at susunugin sa ibabaw ng dambana at pagkatapos ay painom sa babae ang tubig. At pagka napainom na siya ng tubig ay mangyayari na kung siya'y nadumhan at siya'y sumalangsang sa kanyang asawa na ang tubig na nagbubukso ng sumpa ay tatalab sa kanya at magiging mapait at ang kanyang katawan ay maamaga at ang kanyang hita ay manglulumo at ang babae magiging sumpa sa gitna ng kanyang bayan. At kung ang babae ay hindi nadumhan kundi malinis, ay magiging laya nga at magdadalang tao. Ito ang kautusan tungkol sa paninibugho. Pagka ang isang babae ay nalilisya sa lalaking di niya asawa at nadumhan o pagka ang diwa na paninibugho ay sumasa isang lalaki at naninibugho sa kanyang asawa, ay paharapin nga ang babae sa Panginoon at gagawin ng saserdote sa kanya ang buong kautusan ito. At ang lalaki ay maliligtas sa kasamaan at ang babae ay siyang magdadala ng kanyang kasamaan. Bilang Kabanata 6. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi,
Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sinuman lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay walay siya sa alak at sa matapang inumin. Siya ay hindi iinom ng suka ng alak o tubang na kalalasing, ni inuman ng anumang katas na galing sa ubas o kakain man ng sariwang ubas o pasas. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay hindi siya kakain ng anumang bagay na ibinubunga ng puno ng ubas, magmula sa mga butil hanggang sa balat. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkatalaga ay walang pangahit na daraan sa ibabaw ng kanyang ulo hanggang sa matupad ang mga araw ng kanyang tinalaga sa Panginoon, ay magpapakabanal siya, kanyang pababayaang humaba ang buhok ng kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga sa Panginoon ay huwag siyang lalapit sa patay na katawan. Siya ay huwag magpapakarumi sa kanyang ama o sa kanyang ina o sa kanyang kapatid na lalaki o babae pagka sila'y namatay, sapagkat ang pagtalaga niya sa Diyos ay sumasa kanyang ulo. Sa lahat ng araw ng kanyang pagtalaga ay banal siya sa Panginoon. At kung ang sino mang ay biglang mamatay sa kanyang siping at mahawa ang ulo ng kanyang pagkatalaga, ay ahitin nga niya ang kanyang ulo sa araw ng kanyang paglilinis. Sa ikapitong araw ay ahitan niya ito. At sa ikawalong araw ay magdadala siya ng 2 bato-bato o 2 inakay ng kalapati sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At ihahandog ng saserdote ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan, at ang isa ay pinakahandog na susunugin at itutubos sa kanya sapagkat siya ay nagkasala dahil sa patay, at babanalin ang kanyang ulo sa araw ding yaon. At itatalaga niya sa Panginoon ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, at siya ay magdadala ng isang korderong lalaki ng unang taon na pinakahandog dahil sa pagkakasala. Datapwat ang mga unang araw ay mawawala ng kabuluhan sapagkat ang kanyang pagkatalaga ay nadumhan. At ito ang kautusan tungkol sa Nazareo. Pagka natupad na ang mga araw ng kanyang pagkatalaga, siya ay dadalhin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kanyang ihahandog ang kanyang alay sa Panginoon na isang korderong lalaki ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog na susunugin, at isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan na pinakahandog dahil sa kasalanan, at isang tupang lalaki na walang kapintasan na pinakahandog tungkol sa kapayapaan. At isang bakol na tinapay na walang lebadura, mga munting tinapay na mainam na harina na hinaluan ng langis, at mga manipis na tinapay na walang lebadura na pinahiran ng langis, at ang handog ng harina ni Aon at ang mga handog na inumin ni Aon. At iharap ng saserdote yaon sa harapan ng Panginoon, at ihandog ang kanyang handog dahil sa kasalanan at ang kanyang handog na susunugin. At kanyang ihandog sa Panginoon ang tupang lalaki na pinakahain na handog tungkol sa kapayapaan na kalakip ng bakol ng mga tinapay na walang lebadura.
Ihandog din ng saserdote ang handog na harina ni Aon at ang handog na inumin ni Aon. At ang Nazareo ay mag-aahit ng ulo sa kanyang pagkatalaga sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at kanyang dadamputin ang buhok ng ulo ng kanyang pagkatalaga at ilalagay sa ibabaw ng apoy na nasa ilalim ng hain na handog tungkol sa kapayapaan. At kukunin ng saserdote ang lutong balikat ng tupa at isang munting tinapay na walang lebadura sa bakol at isang manipis na tinapay na walang lebadura at ilalagay sa mga kamay ng Nazareo. Pagkatapos na makapag-ahit ng ulo ng kanyang pagkatalaga at aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harapan ng Panginoon. Ito'y banal sa saserdote, pati ng dibdib na inalog at ng hitang itinaas, at pagkatapos nito'y ang Nazareo ay makainom ng alak. Ito ang kautusan tungkol sa Nazareo na nagpanata at tungkol sa kanyang alay sa Panginoon dahil sa kanyang pagtalaga. Bukod pa sa aabuti ng kanyang makakaya ayon sa kanyang panata na kanyang ipinanata, ay gayon niya dapat gagawin ayon sa kautusan tungkol sa kanyang pagkatalaga. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na sasabihin, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ni Israel. Inyong sasabihin sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang muka sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak na Israel at aking pagpapalain sila. Bilang Kapitulo 7. At nangyari ng araw na matapos ni Moises na may tayo ang tabernakulo at mapahira ng langis at mapaging banal pati ng lahat ng kasangkapan niyaon at ang dambana pati ng lahat na kasangkapan niyaon at mapahira ng langis at mapaging banal na naghandog ang mga prinsipe sa Israel, ang mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Ito ang mga prinsipe sa mga lipi, ito ang mga namamahala roon sa nangabilang. At kanilang dinala ang kanilang alay sa harap ng Panginoon, 6 na karitong may takip at 12 baka, 1 kariton sa bawat dalawa sa mga prinsipe at sa bawat isa'y 1 baka at kanilang iniharap sa harapan ng tabernakulo. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, tanggapin mo sa kanila upang sila'y gumawa ng paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at ibibigay mo sa mga Levita sa bawat lalaki ang ayon sa kanya-kanyang paglilingkod. At tinanggap ni Moises ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay sa mga Levita. 2 kariton at 4 na baka ay binigay niya sa mga anak ni Gerson ayon sa kanilang paglilingkod at 4 na kariton at 8 baka ay kanyang ibinigay sa mga anak ni Merari ayon sa kanilang paglilingkod sa ilalim ng pamamahala ni Tamar na anak ni Aaron na saserdote.
At ang mga prinsipe ay naghandog ng pagtatalaga sa dambana. Noong araw na pahiran ng langis sa makatuwid bagay, ang mga prinsipe ay naghandog ng kanilang alay sa harap ng dambana. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sila'y maghandog ng kanilang alay na bawat prinsipe sa kaniyang kaarawan sa pagtatalaga sa dambana. At ang naghandog ng kanyang alay ng unang araw ay si Naason na anak ni Aminadab sa lipi ni Huda. At ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan, isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin, isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Naason na anak ni Aminadab. Nang ikalawang araw, si Nathanael na anak ni Zuar na prinsipe ni Zakar ay naghandog. Kanyang inihandog na pinakaalay niya ay isang pinggang pilak na ang bigat ay 130 siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupan lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Nathanael na anak ni Zoar. Nang ikatlong araw ay si Eliab na anak ni Helon na prinsipe sa mga anak ni Zabulon. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog sa harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon. Na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki,
at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Helon. Nang ika-4 na araw ay si Elisur na anak ni Sedeur na prinsipe sa mga anak ni Ruben. Ang kanyang alay ay 10 pinggang pilak na ang bigat ni Yaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupan lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mahandog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Elisur na anak ni Sedeur. Nang ika-5 araw ay si Selumiel na anak ni Surizadai na prinsipe sa mga anak ni Simeon. Ang kanyang alay ay 10 pinggang pilak na ang bigat ni Yaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupan lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan. Nang ika-5 araw ay si Selumiel na anak ni Serudoel na prinsipe sa mga anak ni Simeon. Ang kanyang alay ay 10 pinggang pilak na ang bigat ni Yaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. 1 kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Ang 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. 1 kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan, at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, 5 korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Selumiel na anak ni Surizadai. Nang ika-6 na araw ay si Eliasap na anak ni Deuel na prinsipe sa mga anak ni Gad. Ang kanyang alay ay 10 pinggang pilak na ang bigat ni Yaon ay 130 siklo, 1 mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. 1 guyang toro, 1 tupang lalaki, 1 korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. 1 lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain na mahandog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Eliasap na anak ni Deuel. Nang ika-7 araw ay si Elisama na anak ni Amyud
na prinsipe sa mga anak ni Ephraim. Kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Elisama na anak ni Amiud. Nang ika-8 araw ay si Gamaliel na anak ni Pedasur na prinsipe sa mga anak ni Manases. Ang kanyang alay ay 10 pinggang pilak na ang bigat niyaon ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina ng langis na pinakandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pedasur. Nang ika-9 na araw ay si Amidan na anak ni Gedeon na prinsipe sa mga anak ni Benjamin. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niya ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Abidan na anak ni Gedeon. Nang ika-10 araw ay si Ahisher na anak ni Aminsadai na prinsipe sa mga anak ni Dan. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niya ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahizer na anak ni Amisadai. Na ika-11 araw ay si Pagiel na anak ni Okran na prinsipe sa mga anak ni Aser. Ang kanyang alay ay 1 pinggang pilak na ang bigat niya ay 130 siklo,
isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang iguyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog na dahil sa kasalanan at sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki at 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Pagiel na anak ni Okran. Nang 12 araw ay si Ahira na anak ni Enan na prinsipe sa mga anak ni Nephtali. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya ay 130 siklo, isang mangkok na pilak na ang bigat ay 70 siklo ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay 10 siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang toro, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki at 5 korderong lalaki ng unang taon. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Enan. Ito ang pagtatalaga ng dambana ng araw na pahiran ng langis ng mga prinsipe sa Israel, 12 pinggang pilak, 12 mangkok na pilak, 12 kutsarang ginto. Na bawat pinggang pilak ay 130 siklo ng bigat at bawat mangkok ay 70. Lahat ng pilak na mga sisidlan ay 2,400 siklo ayon sa siklo ng santuario. Ang 12 kutsarang ginto na puno ng kamangyan na ang bigat ay 10 siklo bawat isa ayon sa siklo ng santuario. Lahat ng ginto ng mga kutsara ay 120 siklo. Lahat ng mga baka na handog na susunugin ay 12 toro. Ang mga tupang lalaki ay 12, ang mga korderong lalaki ng unang taon ay 12, at ang mga handog na harina ni Aon, at ang mga kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan ay 12. At lahat ng mga baka na pinakahain na mga handog dahil sa kapayapaan ay 24 na toro. Ang mga tupang lalaki ay 60. Ang mga kambing na lalaki ay 60. Ang mga korderong lalaki ng unang taon ay 60. Ito ang pagtatalaga sa dambana pagkatapos na mapahiran ng langis. At nang si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kanya, ay narinig nga niya ang tinig ng nagsasalita sa kanya mula sa itaas ng luglukan ng awan na nasa ibabaw ng kabanong patutuo na nasa gitna ng 2 kerubin, at sila'y nagsalita sa kanya. Bilang Kapitulo 8. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, salitain mo kay Aaron at sabihin mo sa kanya, pagsisindi mo ng mga ilaw, ng mga ilawan ay iyong papagliliwanagin ang 7 ilawan sa harap ng kandelero. At ginawang gayon ni Aaron, kanyang sinindihan ang mga ilawan upang magliwanag sa harap ng kandelero
gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ito ang pagkayari ng kandelero. Gintong niyari sa pamukpok mula sa tuntungan niyaon hanggang sa mga bulaklak niyaon ay yari sa pamukpok ayon sa anyo na pinakita ng Panginoon kay Moises. Ay gayon niya ginawa ang kandelero. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, kunin mo ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at linisin mo sila. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kanilang paraanin ang pang-ahit sa buong laman nila at labhan nila ang kanilang mga suot at sila'y magpakalinis. Kung magkagayoy, pakunin mo sila ng isang guyang toro at ng handog na harina niyaon na mainam na harina na hinaluan ng langis at kukuha ka ng ibang guyang toro ng handog dahil sa kasalanan. At iharap mo ang mga Levita sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at pipisanin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel. At iharap mo ang mga Levita sa harap ng Panginoon at ipapatong ng mga anak ni Israel ang kanilang mga kamay sa mga Levita. At ihahandog niya ron ang mga Levita sa harap ng Panginoon na pinakahandog na inalog sa ganang mga anak ni Israel upang kanilang gawin ang paglilingkod sa Panginoon. At ipapatong ng mga Levita ang kanilang mga kamay sa mga ulo ng mga guyang toro at ihandog mula ang isa na pinakahandog dahil sa kasalanan at ang isang pinakahandog na susunugin sa Panginoon upang itubos sa mga Levita. At patayuin mo ang mga Levita sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak. At ihandog mo ang mga yaon na pinakahandog na inalog sa Panginoon. At ganito mo ihiwalay ang mga Levita sa gitna ng mga anak ni Israel at ang mga Levita ay magiging akin. At pagkatapos nito ay magsisipasok ang mga Levita upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at iyo silang lilinisin at ihandog mo na pinakahandog na inalog. Sapagkat sila'y buong nabigay sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel na kinuha ko silang kapalit ng lahat ng nagsisipagbukas ng bahay bata ng mga panganay sa lahat ng mga anak ni Israel. Sapagkat lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel ay akin maging tao at maging hayop. Nang araw na akin lipulin ang lahat ng mga panganay sa lupay ng Ehipto ay aking pinapaging banal para sa akin. At aking kinuha ang mga Levita na kapalit ng lahat ng mga panganay sa gitna ng mga anak ni Israel. At aking ibinigay ang mga Levita na pinakakaloob kay Aaron at sa kanyang mga anak mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang gawin nila ang paglilingkod sa mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan at upang magsigawa ng pantubos sa mga anak ni Israel upang huwag magkaroon ng salot sa gitna ng mga anak ng Israel
pagka ang mga anak ni Israel ay lumalapit sa santuario. Ganito ang ginawa ni Moses at ni Aaron at ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa mga Levita, ayon sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel sa kanila. At ang mga Levita ay nagsipaglinis ng kanilang sarili sa kasalanan at nagsipaglaba ng kanilang mga damit at inihandog ni Aaron sila na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At si Aaron ay naggawa ng pantubo sa kanila upang linisin sila. At pagkatapos niyaon ay nagsipasok ang mga Levita upang gawin ang kanilang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ni Aaron at sa harap ng kanyang mga anak kung paano ang iniutos ng Panginoon kay Moises tungkol sa mga Levita ay gayon ang ginawa nila sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, ito ang naukol sa mga Levita mula sa 25 taong gulang na patanda ay papasok upang maglingkod sa gawa ng tabernakulo ng kapisanan. At mula sa 50 taong gulang ay titigil sila sa paglilingkod sa gawain at hindi na sila maglilingkod. Ngunit sila ay mga ngasiwa ng kanilang mga kapatid sa tabernakulo ng kapisanan upang ingatan ang katungkulan at sila ay walang gagawing paglilingkod. Gayon ang gagawin mo sa mga Levita tungkol sa mga katungkulan. Bilang Kabanata 9. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinai sa unang buwan ng 2 taon pagkatapos na sila'y makalis sa lupain ng Egypto na sinasabi, bukod sa rito ay pagdiwang ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa kanyang kaukulang panahon. At sa 14 na araw ay ng buwang ito, sa paglubog ng araw ay inyong ipagdidiwang sa kanyang kaukulang panahon ayon sa lahat na palatuntunan niyaon at ayon sa lahat ng ayos niyaon ay inyong ipagdiwang. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat na inutos ng Panginoon kay Moises ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. At may mga lalaki na mga marurumi dahil sa bangkay ng isang tao na pat hindi nila naipagdiwang ang Paskwa ng araw na yaon. Nagsiharap sila kay Moises at kay Aaron ng araw na yaon. At ang mga lalaking yaon ay nagsipagsabi sa kanila, kami ay mga marumi dahil sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay masasansala na pat kami ay huwag maghandog ng alay sa Panginoon sa kanyang kaukulang panahon na kasama ng mga anak ni Israel. At sinabi ni Moises sa kanila, maghintay kayo upang aking marinig ang pag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na iyong sabihin, kung ang sino man taong sa inyo o sa inyong salit-saling lahi ay maging marumi dahil sa isang bangkay o masumpungan sa isang malayong paglalakbay, ay kanyang ipagdiwang din ang Paskwa sa Panginoon. Sa 2 buwan ng 14 na araw sa paglubog ng araw ay kanilang ipagdidiwang ang kanilang kakanin na may mga tinapay na walang labadura at mga gulay na mapait. Wala silang ititira niyaon hanggang sa kinaumagahan ni sisira ng buto niyaon ayon
sa buong palatuntunan ng Pasko ay kanilang ipagdiwang. Datapwat ang lalaking malinis at wala sa paglalagbay at hindi magdiwang ng Pasko ay hiwalay ang taong iyon sa kanyang bayan, sapagkat siya ay hindi naghandog ng alay sa Panginoon sa kaukulang panahon. Ang taong iyon ay nagtataglay ng kanyang kasalanan. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makikipamayan sa inyo at ipagdidiwang ang Pasko sa Panginoon ayon sa palatuntunan ng Pasko ayon sa ayos ay gayon gagawin niya. Kayo'y magkakaroon ng isang palatuntunan maging sa taga-ibang lupa at maging sa pinanganak sa lupain. At nang araw na ang tabernakulo ay tayo, ay tinakpan ng ulap ang tabernakulo sa makatuwid bagay. Ang tabernakulo ng patuto at sa paglubog ng araw ay nasa ibabaw ng tabernakulo na parang anyong apoy hanggang sa kinamagahan. Gayon na malagi ang ulap ang tumakib doon at ang anyong apoy sa gabi. At kailan pa man ang ulap ay napaitaas mula sa ibabaw ng tolda ay naglagbay nga pagkatapos ang mga anak ni Israel at sa dakong tigilan ng ulap ay doon humantong ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay nagsisipaglagbay ang mga anak ni Israel. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila. Kung gaano kalaon ang itigil ng ulap sa ibabaw ng tabernakulo ay siya nilang ipinananatili sa kampamento. At pagka ang ulap ay tumigil sa ibabaw ng tabernakulo na maluwat, ay iningatan ng mga anak ni Israel ang bilin ng Panginoon at hindi naglalagbay. At kung minsan ay nanatiling ilaw araw sa ibabaw ng tabernakulo, ang ulap ayon nga sa utos ng Panginoon ay tumitira sila sa mga tolda at ayon sa utos ng Panginoon ay naglalagbay sila. At kung minsan ang ulap ay natili mula sa hapon hanggang sa kinaumagahan at pagka na ang ulap ay napaitaas sa kinaumagahan ay naglagbay sila maging araw maging gabi na ang ulap ay paitaas ay naglagbay sila. Maging 2 araw o 1 buwan o 1 taon na nakatigil ang ulap sa ibabaw ng tabernakulo na manatili sa ibabaw niyaon ay tumitira ang mga anak ni Israel sa mga tolda at hindi naglagbay, datapwat ang pagtaas ay naglagbay sila. Sa utos ng Panginoon ay humantong sila at sa utos ng Panginoon ay naglabay sila. Kanilang inangatan ang bilin ng Panginoon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Bilang Kapitulo 10. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng 2 pakakak na pilak yari sa pamukpok. Gawin mo at iyong gamitin sa pagtawag sa kapisanan at sa paglalagbay ng mga kampamento. At pagka kanilang hihipan ay magpipisan sa iyo ang buong kapisanan sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kung kanilang hihipan ang isa lamang, ang mga prinsipe nga, ang mga pangulo sa mga libo-libong taga-Israel ay magpipisan sa inyo. At paghihip ninyo ng hudyat ay magsisulong ang mga kampamento na nasa dakong silanganan. At paghihip ninyo ng hudyat na ikalawa ay magsisulong ang mga kampamento na nasa dakong timugan. Sila hihip ng isang hudyat
para sa kanilang paglalakbay. Datapwat pagka ang kapisanan ay magpipisan ay hihip kayo, ngunit huwag ninyong patutunugin ayon sa hudyat. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihip ng mga pakakak at maging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain laban sa kaaway na sa inyo'y pumipighati, ay inyo ngang patutunugin ang hudyat ng pakakak at kayo'y alalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway. Gayon, sa kaarawan ng inyong kasayahan at sa inyong mga tagdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan at sa inyong magiging alaala sa harap ng inyong Panginoon, sa harap ng inyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. At nangyari sa ikalawang taon ng ikalawang buwan ng kadalawampung araw ng buwan na ang ulap ay napaitaas mula sa tabernakulo ng patotoo. At ang mga anak ni Israel ay nagsisulong ayon sa kanilang mga paglalakbay mula sa ilang ng Sinai, at ang ulap ay tumaan sa ilang ng Paran. At kanilang pinasimulan ang kanilang paglalakbay ayon sa utos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. At unang sumulong ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Huda ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kanilang hukbo si Naason na anak ni Aminadab. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Isakar si Nathanael na anak ni Zoar. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Zebulun si Eliab na anak ni Helon. At ang tabernakulo ay tinanggal, at ang mga anak ni Gerson at ang mga anak ni Merari na mga may dala ng tabernakulo ay nagsisulong. At ang watawat ng kampamento ng Ruben ay sumulong ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kanilang hukbo si Elisur na anak ni Sedeur. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Simeon si Selemuel na anak ni Serusadai. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Gad si Eliasap na anak ni Deuel. Ang mga kotita ay nagsisulong na dala ang santuaryo at itinayo ng iba ang tabernakulo, samantalang ang mga ito ay nagsisidating. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Ephraim ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo, at nangungulo sa kaniyang hukbo ay si Elisama na anak ni Amyud. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Manases si Gamaliel na anak ni Pedasur. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Benjamin si Abidan na anak ni Gedeon. At ang watawat ng kampamento ng mga anak ni Dan na siyang nasahulihan ng lahat ng mga kampamento ay nagsisulong ayon sa kanilang mga hukbo. At nangungulo sa kanilang hukbo si Eleazar na anak ni Amisadai. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Aser si Pegiel na anak ni Okran. At nangungulo sa hukbo ng lipi ng mga anak ni Neptali si Ahira
na anak ni Enan. Ganito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel ayon sa kanilang mga hukbo at sila ay nagsisulong. At si Moises ay nagsabi kay Hobab na anak ni Reuel na Medianita, biyanan ni Moises, kami ay naglalakbay sa dakong sinabi ng Panginoon, aking ibibigay sa inyo, sumama ka sa amin at gagawan ka namin ng mabuti sapagkat ang Panginoon ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Israel. At sinabi niya sa kanya, ako'y hindi paroroon, kundi ako'y babalik sa aking sariling lupain at sa aking kamag-anakan. At sinabi ni Moises, huwag mong kaming iwan, pinamamanhig ko sa iyo. Sapagkat nalalaman mo kung paanong hahantong kami sa ilang at ikaw ay maaari sa aming pinakamata. At mangyari na kung ikaw ay sasama sa amin, oo, mangyayari na anumang mabuting gagawin ng Panginoon sa amin, ay siya rin namin gagawin sa iyo. At sila'y nagsisulong mula sa bundok ng Panginoon ng 3 araw ng paglalakbay at ang kaba ng tipan ng Panginoon ay nasa unahan nila ng 3 araw nilang paglalakbay upang ihanap sila ng dakong kanilang mapagpapahingahan. At ang ulap ng Panginoon ay nasa itaas nila sa araw at pagka sila'y sumulong mula sa kampamento. At nangyari pagka ang kaban ay sinulong na sinabi ni Moises, bumangon ka, O Panginoon, mangalat ang mga kaaway mo at magsitakas sa harap mo ang nangapopoot sa iyo. At pagka nilapag ay kanya sinabi, bumalik ka, O Panginoon, sa malaksang libu-libong Israel.